Hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberano, mamang Pilipino, lalo't higit. Aking po mga kahanay sa 99.9% it's a puwera. Hala, sige! Tuloy-tuloy na po tayo kaagad. Wala nang patumpik-tumpik pa, no po? Ha? Sa tumbukang usapan, bilang mga soberanong mga mamayang Pilipino, tayo, as in, nasa atin ng kataas-taasang kapangyarihan sa bayang magiliw, tayo ang siyang nagmamay-ari ng buong lupang hinirang, ano po. At syempre, para wag tayo magkagulo-gulo, mag-iskrimahan sa agawan, abay, meron po tayong mga nilimbag na batas. Ano po? Siyempre sa diwan ng pagkapantay-pantay, kung ano ang karapatan ng Pangulo, abay, siya ding karapatan ni Bertong Basurero. Pagdating sa pagmamay-ari ng mga lupain, ano po, at para masigurado niya, umiral ang rule of law, maayos ang pagpapatupad ng mga naturang batas palupa, abay, tayo ay nagtatag ng gobyerno sa pag-asa na sila po ay tumupad sa kanilang tungkulin. Apo, at hindi puro mga personal nilang pagkagahaman, pagkabuhaya ang kanilang paiiralin. Ano po? So, hilatisin nga po natin. Kung anyari, bakit ang puwersa 99.9% sa puwera, halos lahat, kung hindi man lahat, squatter sa sariling lupain. So, roll. BTR. I-roll po natin ang BTR. Ang tampok po natin sa episode na ito ay ang kalunos-lunos na kalagayan na inabot ng mga taga May Haligi. May Haligi. Dapat matibay ito. May haligi sila sa kanilang pamahalaan. Pero wala Okay, so, unang exhibit. Siyempre, exhibit number 1. Ang unang exhibit, ano po? Tunghayan po natin. Anyari rito? Pinasok na ba ng Chinese Coast Guard ang Tondo? Abay, mga Chinese Coast Guard ba mga hinayupak na ito na nambubomba ng tubig? Pagpatuloy po natin. Kag mga hayop na to, pati mga babae. Bagay, handa naman nila isakripisyo yung kanilang likod. May binomba ng tubig. Ano ba to? Buwakang mga inchik to. Inchik ba to? Chinese Coast Guard ba to? Patuloy nga natin.
Sila po yung mga lesbiak, mga pulis. At alam nyo kung ano yung nagdudumilat na katotohanan dito. Itong mga lesbiak na ito, mga PO1, PO2 ito eh. Ewan ko lang kung merong mga PO10 dito, no? Pero ito yung mga, alam mo na, mabababang ranggo, mga itsapwera din yan eh. Well, miski nga yung mga general, yung mga itsapwera din yan eh. Kahanay din yan, ang puwersa, 99.9% itsapwera. Nga lang yung mga general, binubusog nila ng suhol. Kaya napapahinood nila. Ito namang mga rank and file, hindi naman makatanggi sapagkat masisibak din sila. Pero nakita nyo ang ginawa ng mga hayop na to. Yung kalasag, plywood na ipinapasa nung nandun sa taas ng mga mamamayan, nga nakatira dito sa mga squatter ko, no? Abay, inaagaw pa ng hindot. Di ba? Hindurobo pala ng mga pulis na ito. Anak ng pagpatuloy po natin. Palagay ko po dito sa kasunod na video makikita talaga natin ng maliwanag o kung paano inagaw ng pulis yung pong panangga, yung kalasag na inabot doon sa mga naandun sa baba na tinitira nila, binobomba nila ng tubig, walang kalaban-laban. Ayan o, ayan. Tignan niyo pa. Anak na. Malinaw, PNP ang nangaagaw. Ano po? Malinaw na malinaw yan. Bira talaga o. Kumbaga isagad sa buto. Ang kasamaan. Wala silang pakundangan, wala silang pakialam Hindi ba talaga ugali natin mga Pilipino? Mukhang ganun hindik-hindik. Hanggat hindi tayo mismo ang naapektuhan, wala tayong pakialam Nasaan na ba yung ating espiritu ng bayanihan? Naglaho na ba? Pambirang pati sa ano to? Sa ngalan ng palagay ko, hindi man ito nasuhulan ng malaki-laki, itong mga lesbiak na to, meron din ito Magkakameron din sila magkano ba? 1,000, 2,000, 5,000 bawat isa sa kanila. Pagkatapos ipagkakanulo na nila, babaliwalain na nila ang karapatan ng mga kapwa nila itsapwera. Sila ba'y wala ng karapatan? Ang sabi nga ng isang nag-komento sa paskil ko sa Facebook, simple lang naman ang kalakaran dyan. Simple lang ang batas riyan. Kung sino ang may hawak ng titulo, siya po ang nagmemayari. Batay ka muna. Kaya muna. Hindi yata ganun ang kalakaran, Pinauso lang yan ng Korte Suprema, na kapag ka may malinis na titulo, ergo, malinis na pagmemayari. Pero ang kalakaran talaga, noon pa man, kung ikaw ay may hawak na titulo, ang kalaban mo ay dika-dekada na naninirahan sa lupain, basura na yung titulo mo. Wala na silbi yan. Kasi yung possession ng lupain, yun ang mangingibabaw. At yan na hindi ako may sabi niyan, alinsunod sa batas. Narinig nyo na ba yung prinsipyo ng stewardship on ownership? Ibig sabihin, kahit na nabili mo yan sa gobyerno, ang lupain yan, pero pinabayaan mo, inabandon na mo, wala kang ginawang anumang istruktura riyan. Kung yan ay agricultural land, hindi mo pinagyaman, wala ka ng karapatan. Mawawala yung karapatan mo. Sapagkat ang karapatan tinutulog-tulugan sa pansitan ay nauuwi sa basurahan. Tandaan po natin yan. Sa atin pong pagpapatuloy, tingnan nga po natin kung ano bang mga
pinanghawak ang batas ng mga ngamkam na ito. Roll BTR. Bigla na lang po kayong lumutang ngayong araw. Wala man lamang po abiso sa mga tao. Maraming mga bata, maraming putis po rito. Na wala man nalalaman na meron palang PNP na lalabas po ngayong araw na ito. Sana makahingi man lamang kami mga dokumento na nanggaling sa inyo. Karapatan po ng bawat pamilya rito. Maraming mga bata, matatanda. Pita ang munisip po na nari rito. Bigyan nyo kami ng dokumento. Pakiusap. Pasingit lamang po ha. Ano ba ibig sabihin ng due process of law? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ano ba yung due process of law? Essentially, ano po? Ang due process of law ay karapatan ng yung pagkakaitan, no ha? Sa notice, no ha? Ibig sabihin, abay, bulungan mo naman siya kahit ba may kasamang mura yung bulong mo halimbawa sabihin mo, buha ka na, umalis na kayo rito, hindi sa inyo ito, paalisin na at hearing. So yung pong notice ay para daanin sa paglilitis kung sino ang mas matimbang, kung sino ang nasa panig ng katotohanan, ergo nasa kanya yung kiling ng batas. Pero ito wala eh. So malinaw po na nilabag po rito ang due process of law. Pagpatuloy mo, kung hindi ako nagkakamali, ito ay konsyal sa Segundo Distrito ng Maynila. Ngayon naka-schedule yung demolition. Kung walang TRO, itutuloy. Yung pinag-usapan sa PICOC na ibibigay sa voluntary na umalis, ang magpalista para ibigay yung pera. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para mag-voluntary na umalis, ilabas yung mga gamit. Ang kapal na mukha ng sheriff na ito, ha? Pasalamat ka, wala dyan si Inday Sara. Kung hindi, kung nakahanda naman siya, naka-helmet eh. Mag-face mask ka pa. Mukhang magaling manuntok si Inday Sara eh. By the way, hindi po ako maka-Inday Sara, ha? Na hindi rin ako conforme sa ginawa niya na panununtok ng sheriff. Alam niyo ba kung ano nangyari sa sheriff na yon? Muntik ng matukhang. Mabuti na lang at may umalalay sa kanya ng mga kapwa niya sheriff, no, sa asosasyon nila, kaya siya ay nalipat sa Korte Suprema. Nakaiwas siya. Nakaiwas siya sa nitso. Pambirang pati siya. Pagpatuloy mo sheriff, ngas. Document, punta kayo sa court. Ito, ministerial duty ko lang na implement yung order ng court. Pambira. Kundi ba naman isa't kalating ungas ito? Ha? May ganun ba magpapatupad ka ng utos ng korte, hindi mo dala ang pinag-uutos na dokumento na kung ano ang pinag-uutos ng korte? Pambira! Punta ka sa court! Pang-itbulaga ito eh. Sa barangay ka magpaliwanag. Pagpatuloy mo ungas. Meron sila. Tapos para sila lumabas at tumanggap po ng bahay. Alas 8. We need documents from the court. So we need documents before serving that demolition. Meron silang topic. Wala mong topic. Wala silang na-receive. Nasa to. Baka pwede na may present sa amin ngayon yung mga documents na demolition kung sino may demolition. Diba? Pambira, no ha? Sinungaling pa di primera eh. Meron daw silang kopya na. Pinagsisinungalingan pa yung piskal. Alright, sa ating pagpapatuloy.
pakinggan naman natin itong presidente, wari ko, ng presidente ng kanilang neighborhood. Magsusukat daw sila as early as May 19, 2023. Meron na rin pong desisyon ang parehong korte, Metropolitan Trial Court Branch 24, na dismiss outright due to lack of jurisdiction. Pambihira, bigla ko tuloy naalala. Yung pong grupo, no, yung union ng Philippine Airlines, abay, final and executory na yung panalo nila sa kaso sa Korte Suprema. Anong ginawa ng isang abogado di Kalimbang, Estelito Mendoza, na abogado ng Philippine Airlines? Abay, nagpadala lamang po ng chismis. Ay tapos na, hindi mo na po pwedeng baliktarin yun pero pinadala niya chismis. At dahil sa chismis na yon, nagmarites lang sa Korte Suprema, nabaliktad yung kaso. Pambira. Hukumang trial by palakasan, pamor! Hukumang trial by palakasan, no more na po tayo. Pagpatuloy natin to. Pero ayon sa sheriff, Oktubre pa ng nakaraang taon nang ibaba sa kanila ang demolition order mula sa Metropolitan Trial Court Branch. So, malinaw po kung ano ang kaganapan dito. Nagkaroon po ng palusutan, no po. Now, tayo po ang mga hurado rito. Tayo po ang mga juror dito. Imaginin po natin na tayo po ay nasa jury justice system na po. Ano ang dapat sa proseso ng jury justice system dito? Kung sino po yung nag-aakusa, malamang ang nag-aakusa po rito ay siyempre yung arte, realty na isang korporasyon na kuno ay nakabili ng lupaing ito. So, jury justice system tayo, Dapat yung nag-aakusa, siya mismo ay maghulog ng kanyang reklamo doon po sa complaints box ng grand jury. Kung ito ay sa Maynila, sa Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, sa Hall of Justice ng Maynila, mayroon pong opisina doon ang grand jury. Bawat kasi siyudad, munisipalidad, ay meron pong opisina ang grand jury. Merong at least isang grand jury na pwedeng dagdagan pagka mas marami ang kaso na inilalapag. So, pupunta siya doon. Or, doon siya sa piskal pumunta. Ang piskal naman, anong gagawin ng piskal? Or either way, kahit na hindi siya sa piskal pumunta, talagang mag-a-assign ng piskal para doon sa kanyang reklamo. So, yung piskal, pupunta sa grand jurors. 16 yun, hanggang 23 katao, randomly selected, 18 anyos pataas. Mamayang Pilipino, marunong bumasa at sumulat. Sila po ay maghahanap ng probable cause. Batay sa sentido komun nila kung alin ang mas makatotohanan dito. Ang hinahanap po nila ay katotohanan. So sa 23, 12 ang kakailanganin boto para ma-indict ang inaakusahan. Sino po inaakusahan dito? Yung kuno ay mga squatter. Right? So, ang unang tatanungin riyan ng mga jurors, grand jurors, kung sila ay mga squatter, ano naman ang meron ka? Pag sinabi niyang, ito po,
Ito yung RT Realty, ha. Meron po kaming titulo. So, kikilatisin yan, bubusisiin niya ni RJ kung yung titulo mo ay peke o hindi. Madalas po, yung ginagamit ng mga land grabber, katulad nung nangyari rito sa may Malipay Tres, sa Bacoor, Cavite, na andon yung lupain na kinakamkam niya, pero ang titulo, galing Lipa, Batangas. Yung iba galing pa Mountain Province. Ano nangyari? Hinakot nila yung lupain sa Lipa at Mountain Province at inilagay nila doon. Hindi po pwede yan. Sapagkat ang maari lamang mag-issue ng decree o dekreto sa pagmimiyari ng lupain ay yung pong naandun sa lugar na yon. Yung pamahalaan doon sa lugar na yon. Yung korte na nakakasakop sa lugar na yon. So, tatanungin ngayon, okay, para mapagsino yung kanyang titulo, sapagkat itong mga lupain na ito, itong mga nakatira rito, may dekada na 40, 50, mayroon pa 60 anyos na Diba? Mana pa nila yung tinitira nila sa kanilang mga lolo't lola. Ngayon matatanda na sila. Sa madaling sabi, kung merong mang nagmamiyari ng lupain po na ito, ay matagal ng panahon. Matagal ng panahon. Baka Commonwealth era pa. Kahit man lagpas na ng Commonwealth era di ba? Meron pong batas sa Commonwealth Act 141. Land Use Act. Land Use Act. At ang sabi doon, lahat ng 18 anyos pataas o kahit mas bata pa, 12 anyos, kung siya ay head of the family, namatay na yung kanyang ama, lalaki siya, kuha na siya, head of the family, ay maaaring bumili ng lupain sa gobyerno, nang hanggang, kung agricultural, hanggang 30 hectares. Siyempre, yung agricultural mo, yan na rin yung residential mo, hanggang 30 hectares. Pero may pasubali. Within 5 years, i-inspectionin niya ng gobyerno. Yung taga Bureau of Land, noon na ngayon ay Land Management Bureau, dahil sinunog nila yung Bureau of Lands, kaya yung mga titulo nasunog. Pero kung tutuusin, may kopya ng mga titulong yan at mga impormasyon na yan ang Solicitor General's Office. Kasi sila din ang naaatasan ng mga siwa sa pagbawi noong mga dapat nang bawiing lupain. So sa loob ng 5 taon, kung alin lang yung napagyaman, yan lang yung titutuluhan ng gobyerno. At maaring administratibo o maari ding korte ang magbigay siya ng titulo. Pero meron ka pa rin karapatan na yung nalalabi. Halimbawa, kung 30 hectares yun, 5 hektarya lang ang yung napagyaman, meron ka pang balanse na 25 hektaryas na pag-usad ng panahon, ay pwede mo pa rin angkinin. So, bago maging sa iyo, bago mo, pagka ikaw ay nagbabalak na bumili ng tipak na lupain, abay kailangan i-anunsyo mo pa yan sa pahayagan at maglalabas ka rin, magpapaskil ka sa mga conspicuous places, areas, doon sa mismong barangay, sa probinsya kung saan naroon yung lupain. So, cheers nga muna. Hahanapan ka ngayon ng mga jurors na saan yung iyong mga ebidensya na ginawa mo nga ang mga alituntunin, mga rekisitos ng batas. Kung wala ka may papakita, patay kang bata ka. Sa basurahan, babagsak ang iyong reklamo. Kaya nga, katulad dito, sinabi nung presidente ng kanilang asosasyon na na-dismiss na for lack of jurisdiction. Lack of jurisdiction.
isa sa aking mga hinagap riyan, no ha, haka-haka, no ha, palapalagay, ay baka naman yung titulo na ipinakikita nila, ha, doon niyari sa Timbuktu. Ha? Naalala ko tuloy yung isang kaso riyan, no ha, kaso ng lupain ng SSS, pera ng mga miyembro, binila ng lupain dyan, dyan sa may gawin ng Senado. Abay, pina-expropriate ng NGCP na hindi naman gobyerno. Pero yung judge, pinaboran sila. Kaya nung naging chairman, itong si Dean Amado Valdez, abay, pinahabol niya sa mga bataan niya. Okay? So, anong ginawa sa kanya ni Carmadigong? Sinibak si Chairman Dean Amado Valdez sa SSS. Kasi alam mo naman, sip-sip buto ng mga inchik itong si Carmadigong eh. Kaya yun, nakarma. So, isa lamang po yan sa po pwede nilang pagbabatayan. Ngayon, malamang hindi rin alam ng mga pumwesto doon sa lupain na yon na may ganun silang karapatan. Kasi ito namang Solicitor General, abay, lalo na si Minardo Guevara na nasibak na. Mirisi mo. Mirisi, nakarma ka na rin. No? Sinabak na bilang Solicitor General. Abay, yung inaatubag, yung pag-aabogado kay Carmadigong, hindi niya binibigyan pansin ng kanyang tungkulin. Tungkulin po ito dapat ng Solicitor General. Alamin niya, paano natituluhan ito? At pagka yung titulo ay peke, abay, hindi niya lang dapat binabawi ang lupain yun at pinatitutuluhan sa pangalan ng kung sino yung mga nakaposisyon doon. Bagkos, kakasuhan niya dapat itong gumawa ng peke na titulo para makulong. Sabwatan nito eh. May sabwatan na nangyari rito kasi dadaan pa yan sa cadastral survey ng DENR bago mapunta sa either administratibo o sa korte. At yung judge na involved dito dapat din makulong. Pero alay, natutulog sa pansitan si Guevara eh. Si Minardo Guevara. Yun, nakarma. Ano pa ang pwede po nating ito po ay alinsunod sa mga batas na-amendahan po yung 141. Doon sa amenda, malinaw po na nakasaad po roon. Na dinidiscourage ang demolition without relocation. Yun po ay kanila ding nilabag. Paano nalabag yan? Sa aking pong pagkakatanda, meron po silang inimbentong mga o ordinansa sa mga syudad-syudad. Yung kung tawagin ay anti-illegal squatting, syndicated illegal squatting ordinance. Ano po? Malamang yun po ang kanilang ginagawa. So ano po posible nangyari dito? Diniklara po sila mga professional squatters. Pambihira. Samantalang yung titulo, hindi po nila pinagsisino, hindi nila kinikilatis ng gusto. Kasi sabwatan yan eh. Yung pick-up po na yan, ano ba yan, presidential blah blah blah, o urban presidential commission on blah blah blah, na dapat ay mga laga doon sa mga kuno ay mga squatters, kontrolado din yan ng Office of the Mayor eh. At paano naman nila nalalaman na may lupain doon na pwedeng kamkamin? Ay hindi ba nagbabayad yan ng ano ba ang tawag doon? Buwis, no? Sa lupa. So meron silang record. At pag nakita ni Baba, ang lupain ito di na binabayaran ng matrikula. So anong gagawin nila? Ay, hinog na yan para kamkamin. Sila mismo mga opisyal dyan ang kumakamkam ng mga lupain. Baliwala ang mga batas. Ngayon, jury justice system pa lang tayo.
maraming mga dispalinghadong paglabag sa batas na naganap rito. Panigurado yan, no? Yun bang? Kasi pagka ikaw ay korporasyon, mas malaking tipak ng lupain ang pwede mong bilhin eh. Diba? So yan ay tahasan ding pambababoy ang ginagawa nila riyan. Dapat yan ay hinahabol din ng Office of the Solicitor General. Ngayon, dapat may due process din itong mga squatter ko, no? Pero hindi na eh. Hindi na sila kailangan humantong pa sa korte sapagkat doon pa lang sa grand jury nakalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga traidor, kawatan, mga land grabber, drug lord sa pamahalaan, semplang na ang ganito pong mga palusot, no? Katulad dito yung nangyari kay Senadora Laila de Lima. Sa grand jury pa lang, semplang na yun. Kung may grand jury na po tayo. Opo. At kung sakasakali man, pagpalagay mo na nakalusot sa grand jury, meron pang pangalawang hanay ng ating kalasag at tabak laban sa mga traidor, kawatan, no ha? Land grabber sa pamahalaan. Yung trial jurors, 12 katao, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, di po ito turo-turo. At yung lumabas sa unang sigwada, sa loterya, sasalain pa yun ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer para masigurado na wala silang bias, walang killing sa anumang panig, no, ha? Sa kaso. Kaya talagang hustisyang patas. At hindi mo basta-basta mabibili ang mga yan, no ha? Sapagkat gwardyado po yung mga yan. At meron silang tungkulin na magsumbong sa judge in pain of penalty, no ha? Kapag may lumapit sa kanila, na aareglo si sindikato, magtatangka na sila ay manipulahin. Opo. At ang sinasabi ng ilang wala daw kakayahan, no ha? Ang mga Pilipino maging juror. Isipin mo, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat lang ang requisitos. Hindi daw kaya ng mga Pilipino yun. Kaungasang kaisipan yun, na salat sa lohika at batayan sa batas at sa realidad. Sapagkat ang hinahanap lang ng mga juror ay kung ano yung katotohanan. Kahit batang pastrit eh. Diba? Kayang-kaya pong hanapin si katotohanan eh. No? Kaya wala pong kabata-batayan yung sinasabi nila. Wala din daw kakayahan ng ating pamahalaan na swelduhan ng mga jurors. Kaungasang kaisipan din po yan na salat sa lohika at batayan. Bakit kamo? Abay, may higit 4 na trilyon ang ninanakaw sa atin ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan taon-taon. 4 na trilyon. Antimano, ayon po doon sa statistika, kapag umiral na ang trial by jury, at least 80% nung mahigit 4 na trilyon noon, hindi naman nanakaw antimano. 80%. Isipin mo kung may 1 trilyon tayong budget, para sa mga jurors. Ligtas na tayo, hayahay pa ang buhay natin. Wala pa 1 taon, mga milyonaryo lahat ng mga Pilipino sa yaman ng ating inang bayan. So hindi po totoo naman na wala tayong pondo pambayad sa mga jurors. Worst case scenario, abay, handa palagay ko ang halos lahat, kundi man lahat ng Pilipino na magboluntaryo, na maging jurors para tuklasin ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Sapagkat ang pagtuklas kung ano ang batas, trabaho po yan ng prosecutor, ng depensa, lawyer, defense lawyer, at ng judge. Pagka ang katotohanan ay nadiskubre na ng mga jurors, nagsalita na sila, nagdesisyon,
guilty or not guilty lamang po. Wala na maraming mga palabok pa. Mga eksplanasyon, mga palusot na kasalukuyang ginagawa sa ating hukuman sa LB Palakasan. Wala na po yun. Sentido común lang ng pangkaraniwan tao, kayang-kayang tuklasin si katotohanan. Kayang-kayang hanapin sa katotohanan. At ang desisyon po ng trial jury is final and executory. Pero maaari pa rin questionin, iapila yung parusa. Basically, yung parusa, baka yan ay hindi sa alinsunod sa umiiral na batas. Diba? At siyempre, kung merong mga newly discovered evidence, ay ito po, hindi na ipasok dun sa paglilitis nung una no, na meron pala talagang titulong na legal ang claimant, no, ang umaangkin. Ganun ba? So kung hindi yan napasok sa ebidensya, maaaring pagbigyan ng Court of Appeals o ng kataas-taasang hukuman ang naperwisyo. Yung arte, reality ba yan? Pero hindi babalik na rin yung kaso ng Korte Suprema. Bagkos, ibabalik muli sa Regional Trial Court, sa trial jury, na parang walang nangyari. Panibagong paglilitis. Yan po ang karakaran. Sapagkat ang Korte Suprema, Appellate Court din naman, hindi naman ito finders of facts. Diba? Lalo tigit ang Korte Suprema. Ang finders of facts ay yung po mga trial juror. Hindi po ba? So dapat hindi nangyari itong muli na namang pagbuhay o tangkang buhayin ang kaso laban kay Senadora Laila de Lima kung jury justice system po umiiral sa ating bansa. No? Para po inyong matunghayan ang iba-ibayong impormasyon patungkol sa beauty ng hukuman trial by jury kumpara sa meron tayong kabuktutang hukumang palakasan, trial by palakasan ng mga abusado, mga land grabber, mga drug lord, smuggling lord, mamamatay tao at mga kawatang kuno ay politician. Pasyalan po ninyo ang aking pong YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Kitkilatis Lagari po. At kung nandun po kayo, yayaman din lang nandun na kayo, ay mag-subscribe na rin po kayo. At paki-like at paki-share. Nang sa ganun ay mas marami po tayong mamumulat na kapwa natin kahanay sa puwersa 99.9%. It's sa puwera. Nang sa ganun ay masusuportahan po natin pare-pareho ang ating pong isinusulong na partido KKK Demokratiko. KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ang magtataguyod ng pagpairal ng jury justice system dito sa ating bansa po. Partido politika po ito, full-blown. Dapat sa 2028, meron tayong mula presidente hanggang konsihal. Kung hindi man isasabay dito kung isasabay ang barangay election, pati po mga kapitan at kagawad, dapat ay miyembro po ng ating Partido KKK Demokratiko 2.0, nating puwersa 99.9%. It's a puwer. Wala man po tayong kwarta. Sandamakmak po ang ating mga sagradong boto. Sobra-sobra para iluklok po natin ito pong ating mga kandidato na sa hanay po natin manggagaling. Sa ating pong hanay, hindi po natin nahayaan na pumasok dito yung mga dati ng mga tarapo. Kahit na yung mga bagong tarapo, huwag po natin hayaan makapasok rito. At siyempre, ang ating pong mga kandidato, kaya handang po maghain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Atin pong mungkahi ang Section 14 ng Artikulo 3, Bill of Rights, Paragraph 1 and 2 ay amendahan. Sa Paragraph 1 nakalagay po doon, paningit po natin na walang sinuman
ang maaaring sampan ng kasong kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people. Doon naman po sa paragraph 2, ating pong paningit doon, po, lahat ng akusado, bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang Jurado Soberano o Trial by Jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At para walang agam-agam, walang magdududa, na tayo po ay nambobola lang na pag naluklok sa pwesto, magnanakaw din po ang ating team juror. Meron pa po isang susi tayo para riyan. O fuse, kumbaga. Ano po yun? Lahat po ng ating kandidato kailangang handang pumirma ng kasunduan sa mamamayan. Sagradong kasunduan sa mga mamamayan. As in, nakalagay po doon kung anong kanyang pangalan, anong posisyon ng kanyang tatakbuhan, sabay ang palaman ng kasunduan na kung sakaling hindi siya tumalima na maghain within 3 months, palagay ko reasonable period of time na yan. Within 3 months, pag siya naluklok sa pwesto, siya po ay maghahain ng amenda numero 1, yung akin pong binanggit. Sa sandaling hindi po niya ginawa yun, obligado siya mag-resign. Pag hindi niya ginawang magbitiw, pwedeng gamitin ng kahit na sinong botante ang kasunduang yun para siya ay mapatalsik sa pwesto. Petisyon sa Korte Suprema o kaya kasuhan sa Korte o kaya doon sa Ethics Committee ng Kongreso. Malinaw yan. Malinaw yan. Diba? Para pagkatiwalaan natin ng sagradong boto ang ating team juror. At ulitin ko, sa hanay po natin na sa 99.9 sa pwera manggagaling ng ating mga kandidato. Kaya ngayon pa lang, umpisa na po natin ang pag-uorganisa ng mga chapters. Ano po, sa mga barangay, kahit may isa, 2 o 3 pa rin na chapter, wala pong problema yon. Magkikita-kita lang yan sa finals pagdating ng panahon. Ganon din sa mga syudad. Ganon din sa mga munisipalidad. PM nyo lang ako. Ang aking account sa Facebook, Sixto Baflor Lagare, at meron din akong page, Mr. Juror Kitkilatis Lagare, at meron din KITV Philippines. Ano po. Pero para mas madali, PM nyo lang ako doon sa aking Sixto Baflor Lagare. Nandun din po makikita aking cellphone number. Text nyo lang po ako. O kaya i-miss. O PM na ngayon private message. Hindi po ba? Umpisa na po natin. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Para pagdating ng 2028, tayo naman, pwersa 99.9% sa pera ang magpatakbo sa gobyerno. Like hell, no more! Sapagkat ngayon pinatatakbo ang ating gobyerno, mga traidor at kawatan na mistulang impyerno o mala-impyerno. Alright. So, paano? Ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod. Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, Juror ka.